Saknong 54. At kung ang hapis ko ay hindi masawata, sa pilik mata mo'y dadaloy ang luha. Napasaan ngayon ang gayong aruga? Sa dala kong sakit ay di ikapula. Ano ang ibig sabihin ng saknong 54? At kung malungkot pa rin si Florante, ay maluluha na si Laura. Hinahanap na ngayon ni Florante yung dating pagmamahal na iyon ni Laura sa kanya. Saknong 55. Halina, Laura ko't aking kailangan. Ngayon ang lingap mo ng naunang araw. Ngayon hinihingi ang iyong pagdamay. Ang abang sinta mo'y nasa kamatayan. Ang ibig sabihin nito ay hinahanap ni Florante si Laura ngayon sa kanyang sitwasyon na malapit na siyang mamatay. Saknong 56. At ngayong malaki ang aking dalita, ay di humahanap ng maraming luha. Sukat ang kapatak na makaapula. Kung sa may pagsintang, puso mo'y magmula. Ang ibig sabihin nito ay, kahit isang patak lang ng luha mula kay Laura, ito ay sapat na para kay Florante. Saknong 57. Katawan ko ngayon siya sa ating ibig. Tingnan ang sugat kong di gawa ng kalis. Hugasan ng dugong nanalong sa gitgit. Sa kamay ko paat natataling liig. Ang ibig sabihin nito ay gustong ipakita ni Florante kay Laura ang mga sugat sa kanyang katawan na hindi gawa ng digmaan kundi dahil sa kanyang pagkakagapos. Saknong 58. Halina, irugkot ang damit ko'y tingnan. Ang hindi mo ibig dumamping kalawang. Palagin ang lubid at iyong bihisan. Matinding dusa ko'y nang gumaan-gaan. Gustong papalitan ni Florante kay Laura ang kanyang mga maruruming damit na kung saan si Laura dati-dati ay ayaw niyang nadadampian ng kahit na anong kalawang ang kanyang damit. Saknong 59. Ang mga mata mo ay iyong ititig. Binisaan niyo kung sadlakan ang sakit upang di mapigil ang takbong mabilis, ngiring abang buhay sa ikapapatid. Ang ibig sabihin nito ay, at kung matitigan man lang siya ni Laura, ay mapapahaba nito ang buhay ni Florante. Saknong 60. Wala na, Laura, at ikaw na nga lamang ang makalulunas ngiring kahirapan. Damhin ng kamay mo ang aking katawan at bangkay man ako'y muling mabubuhay. Ang ibig sabihin ng saknong 60 ay, para kay Florante, si Laura lang ang maaaring makapagpagaling sa kanyang mga paghihirap. Saknong 61. Ngunit sa aba ko ay sa laking hirap. Wala na si Laura ang laging tinatawag. Napalayo-layo na't di na lumiliyab. Ipinagkanulo ang sinta kong tapat. Ang ibig sabihin ng saknong 61 ay, yun nga lang, para kay Florante ay wala na si Laura. Para kay Florante, siya ay pinagtaksilan daw ni Laura. Saknong 62. Sa abang kandungay ipinagbiyaya, ang pusong akin na at ako'y dinaya. Buong pag-ibig ko'y ipinanganyaya, nilimot ang sintay, sinayang ang luha. Ang ibig sabihin nito ay, iba na raw ang kayakap ngayon ni Laura. Si Florante ay hindi pa rin handa sa kanyang pag-move on. Saknong 63. Alin pa ang hirap na di sa akin? May kamatayan pang di ko daramdamin. Ulila sa ama't inang nag-angkin. Walang kaibigat nilimot ng giliw. So, ang ibig sabihin nito ay, wala na raw kaibigan si Florante. Wala nang magulang at kinalimutan pa siya ng mahal niyang si Laura. Saknong 64. Dusa sa puri kong kusang siniphayo. Palasong may lasong natirik sa puso. Habag sa ama ko'y tunod na tumimo. Ako'y sinusunog niring panibugho. Ang ibig sabihin ng saknong 64 ay,
Masakit ang kalooban ni Florante. Nalulungkot siya sa pagkawala ng kanyang ama. Nagseselos pa siya. Masakit na masakit ang damdamin ni Florante. Saknong 65. Ito'y siyang una sa lahat ng hirap. Pagdaya ni Laura ang kumakamandag. Dini sa buhay ko'y siyang magsasadlak sa libingang laan ng masamang palad. Ang ibig sabihin nito ay, ang pinakamatinding sakit ay ang pagtataksil ni Laura, yon ang magbabaon sa kanya sa hukay. Na dahil sa kagagawan ni Conde Adolfo o ng masamang palad, ibig sabihin si Conde Adolfo. Saknong 66. O Conde Adolfo, inilapat mo man sa akin ang hirap ng sansinukuban. Ang kabangisan mo'y pinasasalamatan. Ang puso ni Lauray kung hindi inagaw. Ang ibig sabihin nito ay pasasalamatan pangaraw ni Florante si Conde Adolfo kung lahat ng pagpapahirap ay gawin kay Florante. Huwag lang yung aagawin ang puso ni Laura sa kanya. Saknong 67. Dito naghimutok ng kasindak-sindak na umaalingaw-ngaw sa loob ng gubat. Tinangay ang diwat, karamdamang hawak, ng buntong hiningat, luhang lumagaslas. Dito sa Saknong 67 ay umiyak ng napakalakas si Florante. Umaalingaw-ngaw na ang kanyang boses sa buong gubat. At itong Saknong 68, sa puno ng kahoy na napayok-ayok, ang ibig ay supil ng lubid na gapos. Bangkay na mistulat ang kulay ng burok ng kanyang mukhay, naging puting lubos. Ang mga pangyayari dito ay parang patay na si Florante kung titingnan. Maputlang maputla na ang kanyang mukha. Sana ay may natutunan kayo sa Kabanata 4. Mag-aral ng mabuti hanggang sa muli.